Sa James 1:19. So ito yung kaninang madaling araw nagising po ako. Nagbuklat agad ako at ito yung ano, ito yung naintindihan ko po ano, ito po yung pinaunawa sa akin ng Panginoon sa oras na 'to na patuloy na pinapaunawa sa atin ng Panginoon. Ganyan ko po ano, para makita ko yung anak ko baka tumalon sa sopa eh. Praise Jesus. Ayan. So, glory to God po, ano. So, dito makikita natin, ano po, ang pag-uusapan natin, it's time to listen. It's time to listen. Mahalaga po to. Actually, dapat pag-uusapan natin yung ano, yung pong ating topic about sa Spirit of God. But, siguro po sa Webes ko na lang po ipapahayag yon, no, Ate Billie Jean. Sa Webes po, iaano ko yung Spirit of Understanding. Kasi napakahalaga ng ano ng ito muna. Ano, hindi ko alam bakit patuloy na hinihimay ng Lord. Amen. Unti-unti. Hallelujah. So, ito po yung pag-aaralan natin yung it's time to listen. Kasi siguro mahalaga po ito na maintindihan ninyo yung ating kapahayagan sa oras na to. So, tayo po ay dumako po sa ating verse sa James 1:19. James 1:19 po. Anyone po na gusto pong magbasa? James 1:19. Amen. Amen. Amen, please. Santiago po, ano? Santiago 1, verse 19 lang po. Apo. Amen po. Sige po, sabi po dito, verse 19. Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito, maging alisto kayo sa pakikinig, maingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. Amen po, sis. Sis, nakamute ka po. Thank you po. Yan, maano daw tayo, mag-quick tayo, kailangan mas mabilis daw tayo sa pag-listen, sa pakikinig, na po, hindi sa pagsasalita. So, napakahalaga po yun sa atin, ano po, na mas mabilis daw ang pakikinig natin kesa ang pagsasalita. Amen? So, quick to listen, 'di ba? And slowly to talk and slowly to anger. Amen. Kasi tunay po sa atin ano, mas mabilis sino po dito, mas mabilis ka bang ano, magsalita at magalit kaysa sa makinig? Sino sa atin dito? Ganyan po ako dati. Mas mabilis talaga akong magalit. Mas mabilis. Hindi pa natatapos yung sinasabi ng kausap ko, nagsasalita na talaga ako. 'Di ba? Alam niyo yung rinding-rindi ka na ba? Yung bang rinding-rindi ka na sa buhay na to na nag-iisip ka pa lang ng gagawin mo, nay wala nang bigas. Alam ko! 'Di ba? Parang gano'n. Alam ko na walang bigas. Kaya ka nag-iisip ako ng paraan. 'Di ba? Yung imbis na maging mahinahon tayo, 'di ba? Nasisigawan natin yung ibang mga anak natin, 'di ba? Minsan naman may kagalit tayong kapitbahay na chismosa imbis na makinig tayo sa iba, 'di ba po, ano, talagang hallelujah, nauuna yung galit. Nauuna, 'di ba, sa atin. Pero 'di ba, sabi nga sa totoo lang, madaling maging alisto. Madali tayong maging alisto sa pagsagot kaysa sa pakikinig, 'di ba? At mabilis din po tayo sa pagsasalita at agad na magalit. 'Yun ang totoo sa atin. Pero kasi dahil human nature 'yun eh. Human nature 'yun na pag-uugali po natin. Sabi nga doon, 'di ba sa kanta, I was born this way. 'Di ba? Yung I was born this way. Kaya hindi niyo ako pwedeng baguhin kasi I was born this way. So, yun yung mga excuses natin ng mga mananampalataya minsan. Eh, ganito na nga ako eh. Ano magagawa nyo? Eh, ganito na nga akong pinanganak. 'Di ba? Ganon. So, minsan naririnig na natin ngayon yun sa mga anak natin yung mga katwiran, 'di ba, na dating katwiran natin. Pero ito yun eh, habang lumalalim tayo sa Panginoon, 'di ba? Habang nakikilala natin yung Panginoon, mas lumalalim. And especially sa ganito na fellowship natin. Kaya po, alam nyo, itong Sunday, di ba, inano ko to talaga, kinonsider ko as fellowship natin to, na touch of grace. Kasi dito, yung fellowship natin, nakakaano po to, nakakabigay ng releasing ba sa atin, mapababae o lalaki, di ba, na natututunan natin na mag-open up sa bawat isa, nare-release kahit na, alam nyo yung without judgment na naririnig natin sa bawat isa, na andun na kasi yung pagkakaunawa natin sa salita ng Diyos na habang pinapalalim tayo ng Panginoon, andun po yung grace niya para matutunan natin, amen,
maging mas malalim tayo sa pangunawa, mas maging malalim tayo sa pag-intindi. Huwag na tayong maging katulad ng mga ibang online na nagchichismisan, 'di ba? Yung pinag-uusapan yung buhay ng ibang tao, 'di ba? Why not to help kung meron? Why not to listen, 'di ba? Kung pwede. Why not to have sympathize, 'di ba? Sa mga tao po na na nakakasama natin. Amen, sa gawain. 'Di ba? Magkaroon tayo ng simpatya sa kanila. Magkaroon tayo ng ano, 'yun yung ginagawa natin. Kaya nga sabi ko sa inyo, 'di ba? Kahit na napaka-stricto ko pagdating sa online. Salamat kasi naiintindihan niyo dahilan ko. Kasi ang dami na pong naghiwalay na mga GC, 'di ba? Dahil lang sa mga hindi pagkakaunawaan, 'di ba? Mas gusto ko na mag-direct tayo, 'di ba? Kung meron tayong may tutulong, magtulungan tayo. Even ang mga pinansyal, ayokong pinag-aawayan natin yung mga pinansyal na aalamin ninyo kung saan, oh, saan mo dinala yung ganito? Salamat sa Lord kasi wala tayong mga ganun na mga issue po. Ano? Kaya po ako nagiging minsan transparent sa inyo, saan ba natin na ano to, nadala. Kaya nga, 'di ba, last week, 'di ba, sinabi ko sa inyo at nagpasalamat din ako sa mga tao para alam ninyo na itong online natin, magkano po ang naipon natin, wala pa yung ibang kwenta ha. 6,000 ay 16,300, 'di ba? Ang hawak ng online natin na naipabahagi po sa mga kapatid natin. And naririnig niyo sila na magpasalamat sa Panginoon, hindi sa atin, 'di ba? Una sa Diyos, 'di ba? At sa inyo na nagpapasalamat sila dahil sa mga kabutihan ninyo. Dahil yung mga puso natin, 'di ba? Kinonek tayo bilang pamilya, hindi tayo magkakaaway dito. And yun yung mahalaga na naririnig natin. Hindi lang tayo nakakapakinig ng salita ng Panginoon, naririnig din natin yung kwento ng buhay nila. Naririnig natin kung paano sila nahihirapan at naririnig din natin kung paano sila nagtatagumpay. Pakimute po, Ate Ninya. 'Di ba? 'Yun yung maganda, 'di ba po? Even yung mga kalalakihan, sila Kuya Jefferson, 'di ba? Dito nakita ko rin na may mga lalaking umiiyak, 'di ba? Dahil sa kabutihan ng Panginoon na patuloy tayo na nagsasama-sama, yung fellowship na 'to, 'di ba? Mahalaga 'to. Sabi nga ng Lord, alalahanin natin yung gathering. 'Di ba? Hindi tayo katulad dapat ng iba na nagga-gather lang tayo para magchismisan. Nagga-gather tayo para pag-usapan yung buhay ng ibang tao, 'di ba? Nagga-gather tayo para magkaroon ng solusyon yung mga problema natin, 'di ba? Kaya tayo nakikinig sa salita ng Diyos, nagga-gather tayo para magkaroon ng sympathy at empathy sa mga fellowship natin, kaya may mga thanksgiving and praises. Salamat kasi hindi nyo tinatago yung mga pagsubok ninyo. Amen. Salamat din kasi hindi nyo tinatago yung mga pagpapala ninyo. Alam nyo, napakahalaga po na-realize ko sa buhay ko na kapag dumadaan ka sa mga pagsubok, wala tayong sugar coating sa mga pagdadaanan natin. At hindi rin yun yung tinuturo ko sa inyo. Once na sinasabi ko sa inyo na carrying your cross, ayokong isipin ninyo na kailangan nating mag-suffer sa pagsunod sa Diyos. 'Di ba? Ang gusto kong matutunan natin na sinasabi ng Diyos sa atin, magpasalamat tayo sa lahat ng pagsubok na dumadaan sa atin. 'Di ba? Kasi minsan yung mga circumstances ng buhay natin, may sinasabi yung Diyos sa atin. Yung mga kalagayan na nararanasan natin, may message dun si Lord kung naririnig mo, kung nagiging sensitibo ka, 'di ba? Na hindi nyo ba nararanasan yung sa panahon na dry na dry na dry na dry na dry, na tigang na tigang na tigang na tigang tayo? Doon natin nakikita yung hands of God na umaabot sa atin. Doon natin nakikita yung hands of God na nagtatanggol sa atin. Hindi mo na kailangan ipagtanggol yung sarili mo. Kasi bakit? Naririnig mo yung boses ng Lord, Exodus 14:14. Diba? Naririnig mo. Kasi yung hearing mo nagiging mas sensitibo sa Word of God kaysa sensitibo sa world. Amen? Nandun tayo sa Word of God. Na yun yung tinuturo sa atin that I will fight for you, anak. Just be still. 'Di ba? Na sa panahon ng mga pagsubok na 'yon, yun yung naririnig mo kaysa marinig mo yung world na maingay. 'Di ba? Yung world na 'to na maraming sasabihin sa maraming opinion sa yung mundong ito, even ang church mo maraming opinion sa hindi mo makokontrol. Hindi mo rin makokontrol yung mga bibig ng mga tao na magja-judge sa Pero ito yung tinuturo sa atin ng salita ng Panginoon, how to quick to listen.
Paano nga ba tayo magiging mas mabilis makinig kaysa magsalita at magalit? 'Di ba po? We have to stop. 'Di ba? We have to stop and focus. Katulad ng ganito, 'di ba? Na gathering natin. Hallelujah. Kailangan nating huminto, 'di ba? At mag-focus tayo sa nagsasalita. Minsan kasi, yes, huminto tayo. Minsan nagpo-focus tayo sa nagsasalita, pero bakit mas tinitingnan natin yung maling sinasabi kaysa sa mas sasabihin pang mas mabuti. May mga ganun makinig, 'di ba? Kasi alam nyo, there's a difference between hearing and listening. Mahalaga yung kahit may ginagawa ka, yung tunay na nakikinig ka, hindi yung hearing, ay narinig ko nga sinabi mo yun, pero hindi ko naintindihan. 'Di ba? Narinig ko nga sis Beb na nagturo ka ng ganun, pero ano nga ba yun? 'Di ba? That's the difference between hearing, nakinig ka, pero hindi ka totoong nag-listen. Nandito ka, pero ang totoo, nakikinig ka ba? Napakahalaga po nun. Kasi, yung tinuturo natin, it's a doctrine. Doktrina to eh. Ito yung doktrina ng mga tinuturo sa Bible. Na po kaya tayo nag-aaral. Kaya, pakinggan nating mabuti. 'Di ba? Yung ikinukwento, minsan ng mga kapatid natin, 'di ba? Nagkukwento sila ng mga pagsubok nila. Kasi kung pinapakinggan mo siya, maintindihan mo yung kalagayan niya. Magkakaroon ka ng empathy sa tao na to na, what if tayo yon? 'Di ba? What if, 'di ba, yung parang tama naman yung ginawa ni Sis Jane na umamin sa mga kuryentehan na 'yan. Ano bang pangalan ng mga agency ng kuryente na 'yan, 'di ba? Na umamin na palitan yung kanilang kontador kasi may problema. Pero bakit gano'n yung nangyayari? Parang, Panginoon, ginawa ko naman yung tama. Hinakbangan ko naman yung tama. Pero bakit ganito? Parang ang baligtad ng mangyayari. Bakit kailangan magbayad ko pa ako ng 100,000? Pero ginawa ko naman yung tama. Nakinig naman ako sa'yo. Lord, I listen to your word na maging tapat. Pero bakit yung sitwasyon ko parang baligtad sa sinunod ko? Have you ever wonder? 'Di ba? Na Lord, sumusunod naman ako sa'yo. Bakit sunod-sunod yung problema ko? Bakit, bakit sunod-sunod yung patay? 'Di ba? Sumusunod naman ako sa'yo. 'Di ba? Bakit ang daming mga aksidenteng nangyayari sa akin? 'Di ba? Sumusunod naman ako sa'yo. Pero bakit, Lord, short pa rin yung financial ko? Hindi ba kayo nagtataka? 'Di ba? Na ganun yung nangyayari sa atin. Pero kung tayo ay nasa Panginoon, maintindihan natin na lahat ng bagay may tinuturo ang Diyos. Na kahit hindi natin naririnig na sinasabi niya, yung sitwasyon pa lang nangungusap sa'yo. Kasi sensitibo ka na. Kaya nga lagi kong pinapaalala sa inyo, basa kayo ng salita ng Lord. Hindi lang tayo tagapakinig, hindi lang nakaupo, di ba? Aralin natin salita ng Panginoon kasi nangungusap siya sa'yo eh. Nangungusap siya sa atin. Amen? Na kailangan natin na magsalita, kailangan natin minsan naman kailangan natin siya pagsalitain, hindi tayo lang yung salita ng salita, 'di ba? Kasi minsan sa prayer, ikaw lang yung nagsasalita eh. 'Di ba? Lord, ganito, ganito, ganyan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, yung curriculum na inaano natin, na ginagawa natin, tingnan mo yung oras ng pagbabasa mo, at oras na natapos ka, oras na nagdasal ka, oras na natapos yung dasal mo, para makita mo na ilang oras ba ako nakikipag-usap sa Diyos? Yung totoong pakikipag-usap. Ilang oras ako nag-i-spend sa Kanya na pinapakinggan ko siya na siya lang, na hindi dito sa online. 'Di ba? Kasi iba yung way ng pangungusap ng Panginoon sa online. Iba din yung way ng pangungusap ng Panginoon pag personal mo na lang siyang kausap. There's a difference. There's a difference talaga na maririnig mo na habang nagbabasa ka sa Proverbs, 'di ba? Mangungusap yung salita ng Diyos sa'yo habang nagbabasa ka ng mga kwento. Maintindihan mo na, oo nga Lord, no, si Joseph, bakit ganun? Sinabi lang naman niya yung panaginip niya sa kanyang mga kapatid. Nakinig nga sila, 'di ba? Pero bakit sila nag-quick ng anger? Ba't sila nagalit agad sa kanya? Mali ba'y sinabi niya na yun yung nakita niya, na pinakita mong panaginip niya? May mali ba sa pinakita niya na yumuko yung mga star sa kanya, even ang buwan at araw, di ba? Bakit mas nag-quick silang nagalit kay Joseph kesa unawain nila yung panaginip ni Joseph? Because that is the nature of people. Di ba?
na mas mabilis tayong magalit kaysa makinig at unawain yung sinasabi ng tao sa atin. Kaya nga kailangan nag-i-stop tayo at nagpo-focus sa person kung sino yung nagsasalita. Pakinggan nating mabuti yung kinukwento nila, 'di ba? Yung concern nila sa mga problema nila katulad ng mga narinig natin sa kanila. Mag-pay attention tayo sa lahat ng mga sinasabi niya. Hindi lang may part ka na pinakinggan, tas may part kang hindi pinakinggan, 'di ba? Maging sensitibo tayo kung ano yung ano, mas maging sensitibo tayo sa mga word na hindi niya sinabi kaysa sa mga word na sinabi niya. Kasi minsan, 'di ba, pag nagagalit ang isang tao, naririnig mo lang yung side niya yung gusto niyang sabihin. Pero yung tamang ginawa ba niya, 'di ba? Yung tamang naging respond niya, na dapat naging reaction niya, yun naman yung sabihin mo. Na yes, 'di ba? 'Di ba yes, nagalit ka sa anak mo. Pero inunawa mo ba kung anong problema ng anak mo? Tinanong mo ba kung bakit niya sinabi yon? Kung bakit gano'n yung way ng pagkasabi niya sa'yo? 'Di ba minsan kasi tayong mga magulang, we never ask question. 'Di ba? Pero sinabi rin sa salita ng Panginoon na huwag tayong maging dahilan ng pagrerebelde ng mga anak natin. 'Di ba? Yes, may karapatan tayo na i-disiplina sila kasi yun yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Pero sa loob ba ng maghapon, kinausap mo rin ba yung anak mo? Kinamusta mo ba siya? Kamusta yung pag-aaral mo, anak? Kamusta yung eskwela mo? Yung asawa mo, bago mo siya pagalitan, kinamusta mo ba kung okay lang ba siya? Ano bang kalagayan niya? 'Di ba? Ano ba yung sitwasyon ng kalagayan niya para mas maintindihan natin sila. Kasi sometimes the language, body language is more important kesa sa speaking. 'Di ba? Sa loob ng isang araw, kayong mag-asawa, 'di ba? Sa mga may asawa dito, minsan ba sa umaga pa lang niyayakap mo ba 'yung asawa mo? Kinikiss mo ba 'yung asawa mo? Nagde-date pa ba kayo? 'Di ba? Nag-uusap pa ba kayo sa concern about sa pamilya? Nag-uusap pa ba kayo about paano mapapalaki yung inyong mga anak ng maayos, 'di ba? O puro nakapokus lang tayo sa problema, hindi sa solusyon. I think it is important na po bilang mag-asawa, alam niyo ba na ang yakap, alam niyo yung asawa ko na po, dun lang din naman ako bilib sa asawa ko na kahit tulog ako, kahit madaling araw siya umaalis, di niya nakakalimutang halikan ako. Di niya nakakalimutang yakapin ako. 'Di ba? Kasi you never know. Hindi natin alam din, di ko sinasabing last day mo na ngayon, 'di ba? Pero it help, na hindi dahil marami kayong problema mag-asawa, makakalimutan niyo na yung dating pag-ibig ninyo sa isa't isa, kung paano kayo na-fall in love sa isa't isa, 'di ba? Huwag niyong kakalimutan yung hug is parang rest. Alam niyo yun, 'di ba yung sa mga anak ninyo, pag nakikita niyo yung mga anak ninyo, when is the last time na niyakap niyo siya? When is the last time na hinalikan niyo yung mga anak ninyo? When is the last time na kinamusta niyo yung mga anak natin? We have to listen. We have to talk to them. We have to speak to them. 'Di ba? Hindi yung puro tayo na lang yung nagko-complain, puro na lang tayo nagsasalita. 'Di ba? Umupo na ba kayo sa lamesa para pakinggan sila? Umupo na ba kayo sa tabi nila para tanungin sila? Umupo ba kayo sa sa tabi nila para konsultahin sila? Amen? This is like reminder po sa atin ng Panginoon na matuto din tayong magsalita, matuto tayong makinig, at matuto tayo na mag-slow to anger. Kasi mahalaga siya. Na po, yung even yung speaking language, yung language ng body natin, na niyayakap natin asawa natin. 'Di ba? Yung mga OFW, napakapalad nyo, katabi niyo yung asawa niyo, mayakap niyo sila. Mapaparamdam niyo sa kanila na mahal kita, kahit na mahirap ang buhay natin. Mahal ko kayo mga anak. 'Di ba? Kaya, alam niyo, nagpapasalamat din ako sa Panginoon kasi nakasama ko ni mga anak ko dito. Kasi talaga lumalaki po sila dati na malayo ako. Biruin niyo, 8 years ako sa Singapore. Tapos, salamat sa Lord kasi natapos din yung panahon na yon na makasama ko sila. 'Di ba? Kaya, pero yung anak kong panganay po, nasa Pilipinas pa rin.
And yun, salamat sa Panginoon kasi may mga pamilya ako na andun pa rin handang makinig sa Kanya, handang abutin yung pangangailangan niya, kasama ko sila. Amen? So, yun ano, napaka-importante po na sometimes yung mga hindi ginamit na salita, yes anak, yung mga hindi ginamit na salita, yun naman yung gagamitin natin, 'di ba? Kaya nga nakikinig tayo para mapakinggan natin, okay, sinabi niya na nasaktan siya. Pero andali lang, tanungin ko siya kung inalam ba niya kung bakit sinabi ng mga tao yun sa kanya, 'di ba? Yung ganon. So, yung mga bagay na hindi niya nasabi. Hallelujah. Kailangan maging sensitive din tayo doon. Kasi sometimes, mas importante pa yung mga bagay na hindi nila nagamit. Or sinasabi sometimes, mas importante pa mas importante yon yung mga salitang hindi nila nabanggit kaysa sa mga bagay o salita na ginamit nila. Diba? Yung, yes, we are complaining. Sometimes we are complaining, keep complaining sa Panginoon. Ay, sa Panginoon, sa mga tao sa paligid natin, pero di natin naalala si Lord. Diba? Na yun ang masigit na mahalaga, yung mapakinggan natin yung sasabihin din ng Diyos. And sometimes, hindi rin naman applicable na lagi nating babarahin o parang gagawin nating band-aid yung salita ng Diyos para manahimik yung kausap natin. 'Di ba? Sometimes makiayon din tayo sa human nature that we are human. Hindi lahat ng bagay, 'di ba? Pakinggan mo muna yung feelings niya, 'di ba? Pakinggan mo muna yung nararamdaman niya, pakinggan mo muna yung nararanasan niya, 'di ba? Bago tayo parang tinatapalan kasi natin minsan ng band-aid, 'di ba? Yung bibig niya. Kasi nga tinatapalan mo agad ng salita ng Diyos. Amen. Kaya makinig tayo with compassion. Pag sinabing compassion, yung may pagmamahal. Pero we don't tolerate. We don't tolerate naman, 'di ba? Hindi natin tinatolerate yung mali, 'di ba? And do not make judgment. Huwag natin agad i-judge yung nagsasalita sa atin. Huwag muna natin silang i-judge, 'di ba? Sa sinasabi nila kasi syempre nasasaktan pa sila this time, 'di ba? Nasasaktan pa sila sa mga nangyayari, 'di ba? Parang pakinggan mo muna sila. Huwag mo muna silang i-judge. 'Di ba? Mag-andun muna yung simpatya natin sa kanila. Amen? So, how to be slow to speak? Pag naman sa slow to speak, 'di ba? Kung gusto naman natin matutunan yung slow to speak, 'di ba? We have to guard our mind. Igwardyahan natin yung pag-iisip natin. Mahalaga 'yon. 'Di ba? Kasi sa pag-iisip natin, sa solusyon sa mga problema nila o ng kausap mo, kailangan nating matutunan, i-guard natin yung ating pag-iisip na kung ano yung sasabihin natin sa kausap natin, tamang salita sa kausap natin. Kasi kung naka-stop ka at naka-focus ka sa nakikipag-usap sa iyo, 'di ba? Magkakaroon ka ng wisdom, 'di ba? Magkakaroon ka ng understanding sa sitwasyon nila, magkakaroon ka rin ng knowledge na ibibigay sa kanila. Kasi hindi naman lahat kailangan natin bigyan sila ng advice spiritually. Kailangan din ng action, na knowledge, na nanggagaling sa knowledge na may pangunawa. Yung paghakbang na may pangunawa. Amen? Kaya sama-sama ang wisdom, knowledge, and understanding. Yung solusyon sa problema nila. Kung kating-kati ka naman na, 'di ba, na na kating-kati ka na magbigay ng advice o opinion mo, 'di ba? Subukan mong pigilin yung sarili mo kaya may self-control. Amen? I-bite muna natin yung ating tongue. 'Di ba? Kagatin muna natin yung ating tongue. Sabi nga, ibig sabihin nun, pigilan muna nating magsalita para mapakinggan natin yung sinasabi nila. Amen? Hallelujah. Huwag yung nagkukwento pa lang yung ano mo, niloko ako ng asawa ko. Ay, wala yan! Andun na agad yung salita mo, di ba? Wag ganun. Di ba? Wag ganun. Wag ganun yung mindset na, wag ganun tayo. Wag tayong maging ganun na mananampalataya. Pakinggan mo muna yung buong kwento. Pakinggan mo yung kanilang sinasabi. Amen? At magbigay tayo ng iba naman. Di ba? Maging iba naman tayo. Magkaroon tayo ng compassion. Di ba? Kasi, sabi nga sabi ko nga lagi, maaaring hindi yung kasalanan niya, yung naging kasalanan mo, pero may pagkakasala din tayo. 'Di ba? Na maging understanding tayo. Do not blame the person or the other people involved. Huwag nating sisihin yung mga tao at yung mga tao na involved sa problema. Mahalaga din po 'yon para maging slow tayo sa pagsasalita.
'di ba? Pakinggan natin yung mga involved, wag natin sisihin. Kasi alam natin na tayo mananampalataya na may kaaway behind that, 'di ba? May mga ugat, katulad nga sabi ko sa inyo, may ugat kung bakit nangyari 'yon. Minsan, sa totoo lang, bakit ba nambababae ang lalaki? Bakit ba nanlalalaki ang babae? May ugat 'yon, may dahilan. Kasi minsan yung mga asawa madaldal. Sabi din sa Proverbs, tingnan nyo, ang Diyos hindi tolerate. Sabi ng Diyos, di ba? Hindi daw maganda yung asawang madaldal. Mas maganda pang tumira sa bubong ng bahay kaysa magkaroon ng asawang madaldal. O di ba, may disiplina ang Panginoon. Tayong mga babae kasi, rat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 , daig pa natin nag-i-speaking of tongue. Kapag nagagalit tayo sa asawa nating lalaki. Di ba? Kahit hindi tayo marunong mag-speaking tongue, para tayo nag-speaking of tongue, kung makapagsalita tayo mga babae. Walang katapusan, 'di ba? Tapos na nga sa asawa, pati sa anak may kasunod ang 'di ba? Parang speaking of tongue. 'Di ba? Grabe, ganun ang mga babae. Purihin ang Panginoon. Wag po. Para tayong mga Armalite, 'di ba? Iba-ibang tunog. Shung, shung, shung! Sabi din sa kabila, nakita lang yung anak, isa ka pa! 'Di ba? Sabi mo din sa anak, bakit ako nadamay doon? 'Di ba? Parang, nanay, galit ka lang kay tatay, pati kami nagalit ka na. 'Di ba? Si lalaki din. Pag ano, si lalaki, na, pag halimbawa, nagkaroon ng kasalanan din, 'di ba po? Pag si babae nagkaroon ng pagkakasala at si babae ang nang lalaki, aba, kung makapag-judge din sa asawa, gano'n na lang, imbis na upuan nila. Yun yung nakakalimutan natin, yun alam nyo yun, yung upuan yung problema. 'Di ba? Pag-usapan natin yung solusyon, kung ano mas maganda, kung anong mas mabuti, kung ano ang mas kalugod-lugod sa Diyos. 'Di ba? Yun yung mas mabuti na minsan matutunan po natin para wag tayo agad magalit, wag natin i-blame yung tao, 'di ba? O ba't nagawa niya yun? Alam niyo po, salamat sa Panginoon. Amen. And maging careful tayo. Maging careful po tayo sa mga sinasabi natin na kapag gano'n ang pinag-uusapan, problema sa asawa, amen? Minsan kasi hindi naman tatalab yung salita ng Diyos eh, kaya huwag tayong mag-recite ng Bible scripture sa harapan nila para maging band-aid. Yun po yung sinasabi ko sa inyo. Kasi minsan hindi siya applicable sa sitwasyon. Amen? Hindi kasi pwedeng katulad niyan, halimbawa nasa judge tayo, halimbawa may kaso na. 'Di ba? Halimbawa may kaso na nasa loob ka ng judge. Sinabi po sa ganito, Mateo ganito ganito. Pwede ka bang magganon? Hindi. 'Di ba? Dapat may applicable place. May tamang panahon at tamang oras sa pagsasalita ng salita ng Diyos. Hindi pwede nakaharap ka sa judge. The word said! 'Di ba? Magaganon ka doon. Hindi pwede 'yon. Baka magulat sa iyo yung judge na, ha? Ano ba sinasabi nito? 'Di ba? Alam niyo yung ganun, ano, wag tayong maging parang mindset na ano po, 'di ba? Hindi ganun. Yes, spiritual tayo, but tao pa rin tayo. We're nature, yung nature lang natin maging Christ-like. Hindi naman even si Jesus, 'di ba? Tingnan niyo si Jesus. Nung siya po ay nasa harap ng mga tao na nagsasalita, kapag nag-i-speak siya. Hallelujah. Pag nag-i-speak si God, hindi naman niya sinasabi, sinabi ng aking ama sa langit na ganito, ganyan, hindi. Tingnan nyo, inaabot niya yung mindset ng ibang tao. Nagkukwento siya, 'di ba? Parang magkwentuhan lang tayo, ganito. Nagkukwento siya na may isang mahirap na tao. Lalo na yung ganun, 'di ba? 'Di ba? Oh, may isang taong nagkautang sa hari, sabi niya. Pero pinatawad ito ng hari, sabi niya. Tapos hindi na siningil ang kanyang pagkakautang. At isang araw, nakita nitong tao na to na nagkaroon ng utang sa kanya at sinakal niya ito, 'di ba? Sinugod niya ito at siningil niya. Talagang diniin niya na singilin ito. Halos hindi na makahinga sa pagkakasakal para lang singilin niya sa pagkakautang. 'Di ba? May parable of 'di ba, yung parable ng utang ng isang 'di ba po? Yung ko lang pinara-phrase ko lang sa inyo para hindi naman masyadong nakakaantok yung aking mensahe. Yun 'di ba? Yung parang yung way ni God, nakita niyo yung way ni God, nagkukuwento siya. Nagkukuwento siya para maabot yung mindset ng tao. Nagkukuwento siya ng parable.
'Di ba? Nagkukuwento siya na may isang nagtatanim ng ano ng sa bukid, 'di ba? Na itinangay ng ibon, nakinig pero hindi naging rooted sa puso nila, 'di ba? Hindi niya agad sinabi ng aking ama na ganito ang gawin mo, na ganyan, hindi siya gano'n. Kaya pag nagbabasa tayo ng Bible, tingnan niyo yung puso ni God. Ramdamin niyo yung sitwasyon niya na, oo nga Lord, no, pwede mo namang gamitin ang kapangyarihan mo. Pwede mo naman lang silang parusahan, pero bakit di mo ginawa? Ginamit mo pa rin yung mga magagandang salita to speak para maabot yung heart ng ibang tao. 'Di ba? Hindi siya sinasabi, oh, sinabi ng aking ama, hindi siya ganon. Kaya, wag natin maggawing laging band-aid yung salita ng Panginoon pag hindi siya applicable. Amen? Abutin natin yung mind. 'Di ba? Kung isip bata yung kausap mo, maging bata ka. Kung matured na yung kausap mo, maging matured ka. 'Di ba? Kung immature yung kausap mo, sometimes you have to adjust yourself. 'Di ba? Na mas abutin yung sitwasyon at kalagayan nila. Hallelujah. We have to guard our mind. 'Di ba? Para magkaroon tayo ng wisdom na ilalagay ng Lord sa isip natin, sa puso natin. 'Di ba? Dapat maging sensitibo tayo, kaya maging careful tayo. And sometimes, hindi natin kailangan magsalita sa kanila. Amen? Yung isang yakap lang, na andito yung shoulder mo, nandito ka para sa kanila. 'Di ba? Ako, hindi ko kayo maabot lahat, hindi ko kayo naabot lahat. Pero pag pinapakinggan ko yung mga testimony, pinapakinggan ko yung salita ninyo, pinapakinggan ko yung patotoo ninyo, 'di ba? Tumataas agad yung yung mind ko. Nakikipag-usap agad ako sa Panginoon na, Lord, tulungan mo sila. Lord, ano bang pwede kong magawa para sa kanila? Alam niyo yun, solusyon yung iniisip ko. Na, Lord, kung ito yung kalooban mo, bigyan mo ako ng pagpapala para mapagpala ko rin sila. Kasi kung hindi mo ako bibigyan, anong ibibigay ko? 'Di ba? You cannot give kapag wala ka. 'Di ba? Kaya ang takbo ko kaagad, ang mindset ko kaagad, yung isip ko nagpe-pray agad. Pag naririnig ko yung mga patotoo ninyo, yung puso ko nagdadasal agad sa Panginoon, lumalapit ako, Lord, alam kong naririnig mo ako. I come to you. Lagi ko sinasabi sa sarili ko na, Lord, I come to you sa mercy mo, sa throne of mercy mo. Lagi akong gusto ko lumapit sa Panginoon sa yung trono ng awa at habag ng Lord, yung grace niya sa atin para maabot din yung mga. Kaya masaya ako pag may testimony na, ay, napaglabanan niya. Praise God, Lord, thank you. 'Di ba, Lord, salamat kasi nagpasalamat na naman sila, 'di ba? Kaya salamat sa Panginoon kasi doon din napapatunayan ko na ang Panginoon hindi niya dinededma yung dasal natin. Katulad ng sinabi niya sa akin sa panaginip ko nung kinausap niya ako, huwag daw titigil ang prayer warrior na manalangin kasi naririnig ko yung panalangin ninyo, sabi niya. Kaya naniniwala po ako doon kung bakit tayo nananatili, 'di ba? Na kahit ang sungit ko sa inyo, kahit may yung tone ko na hindi yung tone ko na minsan mini-mention ko yung mga name ninyo, 'di ba? Yung way ko na pag-deliver ng salita sa inyo na nandiyan pa rin kayo, 'di ba? Nandiyan pa rin kasi we cannot I cannot give my DNA to Ate Jane, 'di ba? May way siya ng pagsasalita. I cannot give my way ng DNA ko kay Ate Billie Jean, 'di ba po? Kasi may way kayo ng, alam nyo minsan sometimes, sabi niya, nainggit ako sa iyo, Sis Beb, parang yung salita mo may authority, 'di ba? Hindi nyo naman alam, inggit na inggit naman ako the way you speak. Kasi parang hindi naman na mga runong nagagalit yung mga boses ninyo. Si Nanay Andrea, alam nyo, yun yung talent niya. Sabi ko nga, Nay, alam mo ba na ang gift mo kahit sinong kausapin mo, mapapaamo mo. Kasi ang aamo ng mga salita ninyo, ang aamo ng mga tinig ninyo, I am not. Alam niyo yun? Parang hindi ako ganun sa inyo. Pero na-realize ko, sabi ko nga, oo nga no, I cannot copy you. Hindi ako pwedeng maging Xerox copy ninyo. Kasi merong Peter, may Pablo, may Jesus, di ba? Meron ding James, may John. Iba-iba sila ng way, di ba? Tingnan nyo itong si John the Baptist. Mga ulupong! Sabi niya dun sa mga Pariseo, di ba? Mga sinungaling! Sabi niya, o ganun siya mag-preach. O si Jesus naman, malumanay, di ba? Si Jesus naman, di ba? Mga sinungaling, di ba? Nag-aano din siya. Di ba? Iba yung way niya, iba way ni Pedro, ibang way ni Pablo, di ba? Sino ang mga nanggulang sa inyo? Bakit ganyan lang mga pag-uugali ninyo? Nagsimula kayo sa espiritu, natapos kayo sa laman. O, di ba? Yung pag binabasa mo, para kang pumapasok sa Bible. Na, inaano mo rin yung the way they speak. Paano nila sinabi yun? Hindi naman pwedeng nasa ilang si John the Baptist, tapos, mga ulupong, mga mapagkunwari kayo.
Hindi ba ninyo alam? Hindi ganun eh. Ang sabi dun sa verse, sinigawan ni John the Baptist. 'Di ba? Yung mga pariseyo. Sumigaw, pasigaw niyang sinabi, sabi sa ilang, sabing ganon. Kaya nga pag nagbabasa ka, parang nandun ka sa loob. Di ba? Parang nandun ka sa loob na tinitingnan mo, oo nga, no? Kasi minsan, we are looking, di ba, the way yung people na mag-speak sa harapan ninyo, naghahanap kayo ng, bakit si Pastor Renato, hindi naman siya sumisigaw, di ba? Bakit si Sis Beb? I am so sorry po. Sorry po. Ano po, the way na mag-speak ako sometimes when I mention your name, 'di ba? Hindi ko rin alam eh pag kayo yung mine-mention ko sa ano ko basta pag nakita ko kasi yung pangalan ninyo, the way na nagre-record ako, kung sino lang yung nakita ko dito, yun yung inaano ko, yun yung mine-mention ko na wala akong masamang ibig sabihin or wala akong pinapatamaan sa inyo, but I love you all with all my heart na pagmamahal na galing sa Panginoon. Mahal ko kayong lahat. Mahal ko kayo, hindi ko para ipinpoint yung mga weakness natin sa bawat isa kasi may weakness din ako. May wisdom din kayo na wisdom na galing sa Panginoon. Kaya there is thing na may information kayo na wala ako. And I respected that. Totoo yun. Hindi nyo lang alam. Pagkausap ko si Billie Jean, humingi din ako ng payo. Pagkausap ko si Jane, humingi din ako ng payo. Pagkausap ko si Nanay Andrea, humihingi din ako ng payo. I am not perfect. I only see myself na, Lord, ito ba yung paraan na tinawag mo ako? Kung maging pagpapala ito, masaya ako na may nababagong buhay. Masaya ako na, ibig sabihin, pag tinatawag niyo yung mga kaibigan niyo dito, mga pamilya ninyo, di ba? Ibig sabihin na pagpapala kayo ng salita, kahit the way ng pagtuturo ko is hindi way ng pagtuturo ng iba. Kasi para sa akin, ang lagi kong hinihiling sa Panginoon is, pumasok siya sa puso nyo sa pamamagitan ng salita na pang-unawa, 'di ba, na ibibigay ng Diyos sa atin para maisabuhay natin yung ating mga napapakinggan at nasasalita. 'Di ba? Na maybe sometimes meron akong mga salita na napapasigaw ako, no? Pero sometimes, ano po, hindi ko pwedeng bigyan ng excuse yung sarili ko kasi there is control talaga. There is self-control. Pero the way na mag-speak ako, hindi man ako laging nakataas ng boses, di ba? Magbababa ako. Kasi sometimes, ano po, maaari, you know when you know. Mararanasan nyo to pag naranasan nyo na sometimes I feel burn. Pakiramdam ko, umaapoy yung dito sa likod ko. Pakiramdam ko, mainit na mainit yung pakiramdam ko na pag hindi ko sinabi yon para akong pagagalitan. Alam niyo, may pakiramdam na ganon sa akin na meron akong conviction na kailangan kong sabihin to kahit masakit, kahit matalim, di ba? Para mapaunawa sa atin. Kasi ang Word of God is correction, di ba? Nagtutuwid sa atin, nagko-convict sa atin, magkabilang talim. Kasi kung hindi para sa inyo yung sinabi ko, dahil ang salita ng Diyos ay magkabilang taga, pag mali yung sinabi ko, ako'y paparusahan ng Diyos. That is the danger kapag nagtuturo ako. Kaya pag mali ang sinabi ko sa inyo, ako ang tatagain ng salita. Pero pag tama ang sinabi ko, kukurutin ng puso nyo, tatagain kayo na may tama sa sinabi ko. 'Di ba? At kapag naramdaman nyo na kinurot yung puso ninyo, the way na nag-i-speak ako ng salita, at hindi nyo sinunod yung conviction ng Panginoon, wala na po akong pananagutan. Wala na akong pananagutan doon. Kasi, you have your own will. Kaya nga may free will tayo. It's either you listen, 'di ba? Makinig kayo at isabuhay natin 'to, put into practice, 'di ba? Sabi ng salita ng Diyos, o makinig ka, pinapasok mo sa tenga mo, pinalabas mo sa tenga mo. Amen. Nandito lang po tayo para magpaalala sa bawat isa. Kasi sometimes there is a time na makikita niyo 'yung kahinaan ko. Makikita niyo na umiiyak ako. Makikita nyo na nagkamali ako. Pero sana, sa panahon na makita nyo yung kahinaan ko, huwag yun ang tingnan ninyo. Kay God lang kayo nakatingin. Sa Diyos lang kayo tumingin. Sa Panginoon lang kayo tumingin. Nabigyan din kayo ng pangunawa na matanggap nyo din yung kahinaan ko bilang leader. Na matanggap nyo din yung kahinaan ko bilang mentor ninyo. Na sa panahon ng kahinaan ko, gamitin din kayo ng Diyos para maging kalakasan ko. Kasi hindi ako laging malakas. Mahalaga din sa akin na kinakamusta niyo ako.
Mahalaga din sa akin na dinadamayan niyo ako kung paano ko kayong dinadamayan, kung paano ko kayong pinapakinggan. Mahalaga rin 'yun sa'kin. Kaya tao din po ako. Maaaring naririnig niyo 'yung salita ko na parang may authority. Pero minsan ba naisip niyo kamustahin si Sis Mem? Minsan ba naisip niyo din na ipanalangin si Sis Mem? Amen. Kasi sa buhay ko, hindi rin lahat perfect. Nakikita niyo yung mga, di ba, pinapatotoo ko na aksidente ako. Pwedeng namatay na ako kanina, 'di ba yung mga gano'n 'no, na kaya ako nagpapasalamat kasi alam ko pamilya ko kayo, alam ko na guarded ako ng mga panalangin ninyo. Kaya nagpapasalamat ako sa mga buhay ninyo 'no, na 'wag tayong tumingin sa kahinaan ng bawat isa kundi magpalakasan tayo. 'Pag naririnig ninyo na tinuturuan ko kayo the way ng paglapit sa panalangin sa Panginoon, kasi dati din akong ganyan sa inyo. Dati din ako na parang mali yung prayer ko, sandali lang. Yung authority na binigay sa akin ng Diyos, sandali lang. Yung dominion na binigay sa akin ng Panginoon, kailangan ko i-speak yon. Kailangan kong tayuan yon. Dahil kung walang tatayo sa salita ng Diyos, sinong tatayo sa salita ng Diyos kung hindi ikaw at ako? Amen? Hindi magiging totoo ang salita ng Diyos kung walang taong tumatayo. Hindi nakarating ang salita ng Panginoon sa atin kung hindi natin pinakinggan yung mga apostoles na yon. 'Di ba? Kaya hanggang sa atin nakarating ang salita ng Diyos. Amen? Kaya nakarating ang good news sa atin because we listen. 'Di ba? Nakinig tayo. Ginard natin yung mind natin. Kung ano lang ang papasok, pag pangit, itapon. Pag mabuti, sige, takpan. Pero minsan, kung pangit yun at makakabuti para sa'yo, sundin natin. Magkaroon tayo ng humble mind, humble heart, di ba? Na sumunod. Dahil sa utos ng Diyos. Kasi, pagdating sa utos ng Panginoon, hindi mahalagang opinion natin. Pagdating sa utos ng Panginoon, pakinggan natin sinasabi ng Diyos at hindi yung sinasabi ng mind natin. Di ba? Kasi hindi mahalaga yon. Kasi sabi ko nga sa salita ko kagabi, kung tayo patay na, pag tayo patay na sa sarili natin, pwede tayong humiling ng mga bagay na pag namatay ako, kulay purple yung kabaong ko ha, sinasabi ko sa kapatid ko yun eh. Mama, pag namatay ako ma, sabi ko sa mga kapatid ko, lahat ng mga organ ko ibigay nyo sa mga tao, yung mata ko, ibigay nyo sa bulag, yung puso ko, ibigay nyo sa taong nangangailangan. Mama, sinabi ko rin sa asawa ko, kaya donation ako eh. Dun sa card ko, sa aking driver license, willing ako mag-donate. Ido-donate ko lahat ng laman loob ko. Mama, sabi ko sa asawa ko, wag niyong hayaang uudin lang ako. 'Di ba? Hanggang sa kamatayan ko, mga kapatid, hanggang sa kamatayan ko, gusto kong ibigay. 'Di ba? Gusto kong ibigay yung kaya kong ibigay hanggang kamatayan. Totoo 'yan. Totoo 'yan. Sinabi ko 'yan sa asawa ko na sabi ko sa kanila na na ibigay nila. Ibigay po nila, no? Ayan, ito pong donor ako. Donor ako talaga. Na sinabi ko talaga sa mga asawa ko, sa mga anak ko na pag namatay ako, wag niyo ipagdadamot yung puso ko, baga ko, kidney ko, lahat na mapapakinabangan, ibibigay ko pa rin. Wag niyo hayaang uuudin yun, 'di ba? Pwede kong ibilin yung mga ganun eh. Pero pagdating sa spiritual, kung pinapakinggan natin yung spiritual, 'di ba? Pagdating naman sa side ng spiritual, pagpatay na tayo, hindi narerespetuhin ng Diyos yung gusto natin eh. 'Di ba? Ang kailangan nating matutunang respetuhin yung sinasabi ng Diyos sa atin. Pag sinabi mong you are new creation, you are born again, kapatid, si God na ang masusunod, hindi na tayo. 'Di ba? Pag sinabi ni Lord na gumawa ka ng mabuti, kahit nakakaisip ka pa ng masama, gagawin mo pa rin yung gusto ni God. That is the difference spiritually. Kapag patay na tayo spiritual, kasi pag patay na yung laman mo, wala ka na magagawa. Pero pag ang pinag-uusapan natin that we are born again, you are new creation, pag patay na tayo, si God na ang masusunod sa buhay natin, hindi na tayo. That is the difference. Hindi ko sinasabi sa inyo na magiging mahayahay ang buhay natin. Kasi kahit ako, nandito ako sa buhay na to, di ba? Napapakinggan nyo, may mga pagsubok pa rin akong pinagdadaanan. Di ba? Niloko pa rin ako na asawa ko, niloko ko yung asawa ko, di ba? Yung anak ko nag-addict, di ba? Napagdadaanan ko, hindi ko sinasabi.
na magiging hayahay ang buhay natin. Pero ang kagandahan lang sa buhay natin, dahil may Diyos tayo, yung pangit na kwento natin, nagiging maganda pag nakapokus tayo at nakikinig tayo sa salita ng Panginoon, imbis na makinig tayo sa salita ng mundo. Sa salita ng mundo, wala ng pag-asa. Pero sa salita ng Diyos, andun ang pag-asa. Sa mundong ito, walang kapayapaan. Pero dahil kilala natin ang Prince of Peace, may kapayapaan tayo. Sa mundong ito, ang gulo-gulo na. Wala nang mga solusyon. Pero pagdating sa Panginoon, may kagalingan pa rin. Di ba? May pagtuturo pa rin, may pagtutuwid pa rin. Yes, may pagdidisiplina. Pero ang kagandahan sa atin is napupunta tayo sa mabuti. Hindi tayo napapahamak sa masama. Kaya nga sabi, yes, may weakness tayo, pero wag tayong maging wicked. Magkaiba ang kahinaan sa nagiging masama ka. Wickedness po is kasamaan. Di ba? Magkaiba rin ang nagre-receive ka, tumatanggap ka, sa nadideceive ka. Pag sinabing nadideceive, Kuya James, yung nalilinlang ka. Deception. Yun yung tawag sa deceive. Nadideception ka. Diba? Imbis na mag-receive tayo ng mabuting gospel. Kasi, the gospel is power. Diba? Ang kapangyarihan ng gospel, pag pinapakinggan nating mabuti, ito ay kapangyarihan na nagtuturo sa atin na hindi na to about sa'yo. It's about God. Sa work ni God, sa finish work ni God, di ba? Pag naintindihan natin ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi, wala nang kahirapan. I give you abundant, sabi ng Panginoon. Hindi lang to puro sa pera. Di ba? Kailangan mahalagang maintindihan natin yung salita ng Panginoon na pinagpapala niya tayo sa lahat ng parte ng buhay natin. Amen? Kaya mahalaga po na ma-spread po natin at mahalaga din sa pinapakinggan natin, we're spending time to, even sa Word of God, mag-spend time tayo ng prayer na, Lord, yung mensahe na to ipaunawa mo sa akin. Bigyan mo ko ng sapat na kaunawaan, sapat na vessel na maintindihan ko yung malalim na salita na pinapaunawa mo sa akin. Hindi para masaktan ako, kundi para maunawaan ko yung gusto mong abutin sa buhay ko. Amen? Yun yung kahalagahan na even yung mga tao na naghihingi sa atin o na nagsasabi sa atin ng problema, huwag mong kakalimutan na mag-spend time para ipanalangin sila. Amen? Mahalaga na pagkatapos ng conversation nyo, pagkatapos ng pakikinig mo sa kanila, pray for them. Amen? And lastly, how to be slow to anger. Diba? Hindi natin kayang gawin yon without the help of the Holy Spirit. Diba? Kaya tayo hihingi, magsusurrender tayo sa Panginoon. Amen? Para yung quick temper natin, kasi madali tayong magalit, hingin natin sa Lord yung kanyang kahinahunan. Diba? Yung kapag umiinit na po yung ulo natin, maging silent tayo agad at magdasal tayo in mind natin. Diba? To avoid na para magalit tayo, para makagawa tayo o makapagsalita tayo na hindi maganda. Sabi nga sometimes, the more you talk, the more you sin. Kaya tingnan nyo sa salita ng Diyos, di ba? Hindi mo pananagutan yung mga ginawa mo, pero mas higit mong pananagutan yung mga sinabi mo mali, na walang kabuluhan sa harap ng Diyos. Kasi sabi ni Pablo, itong katawan na ito, yung ayaw kong gawin, yun yung nagagawa ko. Di ba? Yung gusto kong gawin, yung mga bagay na hindi ko nagagawa, dahil yun sa katawang karnal ko. Pero dahil kay Kristo, sabi nga, di ba? Kaya kailangan naintindihan natin yung salita ng Diyos na tinutulungan tayo ng Panginoon. Kaya mahalaga po yung salita. Kasi yung salita, di ba, nakakasunog to ng kagubatan. Yung dila natin, maliit na bahagi, pero nakakasunog ng kagubatan. Kaya imbis na makapagsalita tayo minsan, mag-stop muna tayo. Mag-slow down tayo. Mag-count tayo 1 to 20. Di ba? Bago tayo sumagot sa asawa natin, o sa mga kaibigan natin, o sa mga tao na pwede tayong magalit sa kanila. Mag-deep breath ka, huminga ka ng malalim, 'di ba? Hingin mo yung presensya ng Diyos, hingin mo yung wisdom ng Lord, 'di ba? Hingin mo yung presensya niya na makapagsalita tayo ng tama. Or minsan, kung pakiramdam natin, 'di ba? Sasabog na talaga tayo at hindi na natin kaya, 'di ba? Andun na yung limit talaga kasi sabi nga yung salop ng bigas kahit anong-ano mo pagkakalusin din yun 'di ba? Kakalusin din pag punong-puno na. 'Di ba? Hanap ka ng private place. O mag-cut ka muna, mamaya na tayo mag-usap. Kami magkapatid, ganun po kami. Ate, mamaya na tayo mag-usap. Kasi may init yung ulo namin dalawa. Mamaya na tayo mag-usap. Okay, bye. Ganun kami. Pero mamaya, bukas, mag-uusap na kami. 'Di ba? Pero wala yun sa puso namin. Nasanay kasi kami, na bold kami mag-usap na dalawa. Nasanay kami na yes, nagsisigawan kami.
Yes, ano kami, pero yung anger sabi nga, okay lang na magalit ka, wag ka lang magkasala. Minsan nasasabihan ko sila, nasisigawan ko sila kasi the way na mag-treat sila sa pamilya ko, gano'n. Ayaw ko kasi yun. Pagdating sa mama at papa ko, ayaw ko, mag-aaway tayo. Amen. Kaya napakahalaga ng private place mo para mag-cool down ka. Na po, okay lang na minsan takbuhan muna natin yung confrontation, 'di ba? Kung ganito mainit na, mamaya na po tayo mag-usap. Kaya nga kaya nga sa sitwasyon ni Ate Cristita, ako lagi kong sabi, "Okey ka na ba?" Okey. Inaantay ko kasi na humilom yung kanilang pagdadalamhati, 'di ba? Kasi hindi tama na panahon na i-mentor ko siya sa panahon na nagdadalamhati siya, hindi, hindi gano'n. Kaya tinapos ko muna yung kanyang ano, kaya nga sabi ko sa kanya, "Ate, okay ka na ba? Maayos na ba yung kalagayan mo, 'di ba? O mamaya usap tayo." 'Di ba? Gano'n. Yung alam niyo 'yun, yung there's a perfect time and place. Hindi yung panahon na nung panahon naman na nagluluksa siya, amen. Hindi ko sinasabing mabuti po ako 'no, mabuti ang Diyos sa buhay ko kaya ko naa-apply yung mga gano'ng gawa. Nung nagluluksa siya, sinasamahan ko siya sa lamay. Andun ako kasi umaga sa'kin, kausap ko siya, "Okey ka ba? Marami bang tao diyan?" O ano, yun na nagtatawanan kaming dalawa, 'di ba? Karamay ko siya. Kumbaga, dinadamayan ko siya. So, matuto tayong mag-handle ng situation ng mga tao, 'di ba? Yung kailangan nila, hindi yung gusto nating gawin nila. Amen? Kasi yung gustong gawin ng Diyos sa kanila, yung mga ipayo natin, pero sa tamang oras at panahon. May perfect timing and place din yon. Kaya mamili tayo, maging sensitibo tayo, 'di ba? Para hindi tayo para madaling magalit, 'di ba? Pag-isipan natin lagi yung ginagawa natin and i-surrender natin sa Holy Spirit lahat. Amen. Yun din po yung ginawa ko na nung naranasan ko na nung panahon na niloko ko ng asawa ko. Kasi pwede kong ilabas lahat ng gamit ng asawa ko pero hindi. Yung mga napag-aralan ko sa online, yung paano nangusap ang Panginoon sa akin, yun yung in-apply ko na kausapin ko siya, ano yung problema para masolusyonan namin. Kaya ngayon, naniniwala ako, yung pagsasama naming mag-asawa, mas sweeter than before. Mas sweet na kami ngayon kaysa dati kasi mas nagiging open na ako na kapag nagmumura siya, 'di ba? Hindi ko sinasabing perfect ang pamilya namin, pero nasa proseso pa rin po kami. Lahat tayo nasa process. Hanggang dumating ang Panginoon, nasa proseso tayo. Sinasabi ko malaya akong sabihin sa asawa ko na ayoko naririnig yung ganyang word kasi lumalaki yung anak ko. Ayoko matutunan niya yung mga habit ninyo sa Amerika na sumasabi ng masasamang word. Ayoko po. Even sa mga anak ko, ayoko naririnig na nagmumura sila kasi hindi maganda. Kaya dun po, yung way na yon dinidisiplina. Mga lalaki, respetuhin ang mga asawang babae, sabi sa salita ng Diyos, kasi mahina sila. Amen? Sabi ng Lord, pag inaaway natin yung mga asawa niyong babae, hindi papakinggan ng Panginoon yung inyong mga dasal. Kaya mahalaga na pakinggan at magbabasa tayo ng salita ng Panginoon para alam po natin yung ating ginagawa. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon. Maraming salamat po. At yun po yung mga way lang at practical way po na ayon sa salita ng Panginoon na pwede nating i-align. Amen? Enable for us to understand. Amen. So next Thursday, we will talk about the spirit of understanding. Amen. And I hope and I pray na nakatulong po itong mensahe na to para ma-absorb natin yung word ng Panginoon na mas malinaw, mas sensitibo, di ba po, at mas powerful. Purihin po ang Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, thank you, Father God, sa simple at payak na mensaheng ito. Salamat po sa wisdom mo, salamat sa understanding, salamat na patuloy itong kumukurot sa puso namin upang bigyan kami ng pagkakataon na mabago po yung mga pangit na ugali namin sa harapan mo at sa harapan ng mga tao. Sa mga asawa namin, sa mga anak namin, sa mga pamilya namin, sa ibang tao, Panginoon, patuloy mo kaming turuan kung paano tamang makinig, makinig kami, Panginoon, mag-slow to speak and slow to anger, Panginoon, na hindi kami maging katulad ng dati, kundi patuloy kaming sumunod sa iyo. Kung talagang patay na kami, ikaw ang masunod sa buhay namin. Yung mindset mo, hindi yung will namin, hindi yung gusto namin, kundi yung will mo, hindi yung way namin, kundi yung way mo na ang masunod sa amin. Kaya maraming salamat po, Ama, sa salitang ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon, ng pag-iisip na meron ka, yung understanding na meron ka, at yung knowledge na meron ka, Panginoon, na magamit namin na maging ilaw at asin
namin kami sa mundong ito, na at yung presensya mo patuloy na maranasan at maghari sa bawat tahanan namin at mga mahal sa buhay. Dakilang Ama, tunay na dakila ka, Panginoon. Salamat po sa pagmamahal. Palitan mo yung puso namin na katulad ng puso mo. Palitan mo yung pag-iisip namin na katulad ng pag-iisip mo, Ama. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, I pray. Amen and amen. Glory to God po and God bless po sa bawat isa. Amen. Ayan, thank you po Sis Bev sa napakagandang mensahe at ito po ay tamang-tama sa akin. Praise God. Thank you.